Mga katropa, kamusta kayo dyan? Ngayon, pag-usapan natin ang isang kwento na hindi nyo pa narinig sa mainstream media. Alam nyo ba na ang Maynila under Isko Moreno ang naging pioneer sa online class noong pandemya? O mga kaibigan, kauna-unahan. Pero teka, bakit parang hindi ito masyadong napag-usapan? Ano ang tunay na kwento? Kaya nga, ngayon, i-unpack natin ito sa mga ilang minuto na detalyado, kritikal, at syempre may konting pilya. So ihanda ang kape, i-like ang video, at i-subscribe na kung hindi mo pa ginagawa. Let's go! Uy, kung bagong lipat ka lang sa channel natin, #walkwithlan, pindutin mo na yung subscribe button at i-hit mo na rin ang bell icon para hindi mo mamiss ang mga ganitong kwento. Mga kaibigan, hindi ako maiiya. Ang goal natin, 100,000 subscribers by next month. Kaya tulungan mo kami, katropa. Mahal na mahal ko kayo. Kayo, flashback tayo mga kaibigan. Taong 2020, COVID-19 ang kalaban. Lahat nataranta. Mga estudyante, walang gadgets. Mga guro, walang training. At ang DepEd, ewan ko, parang naglalaro ng hide and seek. Pero sa gitna ng kaguluhan, may isang lungsod na nagsabing, kaya natin ito. At yun, ang Maynila ni Isko Moreno. Pero teka, paano nga ba nagsimula ito? Ano ang sikreto? At bakit may mga nagsasabing hindi naman ito big deal? Let's break it down. Isang araw matapos sabihin ng DepEd na walang face-to-face classes, si Isko mga katropa hindi nagdalawang isip. Sabi niya, kung online ang laban, itibigyan natin ng armas ang mga estudyante. At hindi siya nagpa-picture-picture lang ha. Sa loob ng isang linggo, nakabili ang Manila ng 200,000 tablets para sa mga estudyante at 11,000 para sa mga guro. Mabilis, di ba? Parang The Flash. Pero Mayor, pero teka, mga kaibigan, hindi lahat rosas. May nagsabi, bakit tablet sagat? Hindi ba pwedeng mas mura? Fair question. Pero isipin mo, sa panahon ng pandemya, walang template, walang playbook. Cisco nagdesisyon under pressure. Tama ba? Mali. Pag-usapan natin yan mamaya. Sa comment section, sabihin nyo, kung ikaw ang mayor noong pandemya, ano ang gagawin mo? Tablets ba o iba? O iba, i-type mo na katropa. Okay mga katropa ha. Ngayon, isa-isahin natin. Ano ba talaga ang ginawa ni Isko? Una, 200,000 tablets para sa mga estudyante. Pangalawa, 11,000 tablets para sa mga guro. Pangatlo, at itong paborito ko ha, pocket wifi at SIM cards na may load allowance. Grabe ha. Isipin mo, hindi lang gadget ang binigay, pati internet. In order na rin, parang combo meal sa fast food. Complete package. Ayon kay Isko, batid niya na mahal ang internet. Kaya naisip niya, kung bibigyan natin ng tablet pero walang load, para rin naman natin binigyan sila ng mamahaling paperweight. So nagbigay siya ng pocket wifi at hindi lang yan mga kaibigan, naglaan din sila ng load allowance para hindi mag-alala ang mga guro at estudyante. Ngayon, tanong, saan ka makakita ng ganitong klaseng suporta? Pero mga katropa, may mga nagsasabi, hindi naman kailangan ng pocket wifi. Bakit hindi na lang nagbigay ng cash? Good point. Pero isipin mo ha, noong 2020, ang daming scam sa internet. Kung cash ang binigay, baka napunta sa ibang bagay. Cisco pinili ang siguradong solusyon. Pero effective ba talaga? Abangan natin yan sa susunod na segment, kaibigan. Uy mga katropa, kung nag-enjoy mo tong discussion na ito, i-share mo na sa mga kaibigan mo. At kung hindi ka pa subscriber, ano pa hinintay mo? Subscribe na. At para sa mga negosyante dyan, gusto mo bang mag-advertise sa channel natin? O kaya mag-collab? I-DM mo kami. Details sa description. Okay mga katropa ha, ngayon pag-usapan natin ang resulta. Hindi lang basta initiative ito ha. Pinarangalan pa ng DepEd si dating Education Secretary Liling Briones mismo nagsabi, gawing ehemplo ang Maynila. At hindi lang DepEd ha, nanalo ang Maynila ng Gawad Educampion for Learning Continuity Innovation sa highly urbanized city category. Grabe, parang Oscars ng education. Isipin mo mga katropa ha, 200,000
na estudyante ang hindi nahinto sa pag-aaral dahil sa initiative na ito. Mga batang Maynila nakatanggap ng tablets, wifi at suporta. Sa panahon na ang daming bata ang nahirapan, ang Maynila nagbigay ng pag-asa. Pero mga kaibigan, hindi lahat perpekto. May mga nagsabi, bakit Manila lang? Bakit hindi lahat ng lungsod? Valid yan, ha? Pero isipin mo si Isko, mayor lang ng Manila, hindi siya national leader. Ang budget niya para lang sa Manila. Kaya nga ang tanong, kung kaya ng Manila, bakit hindi ng iba? Ano ang kulang sa ibang LGUs? Sa comments, sabihin nyo ha, anong mas magandang initiative na nakita ninyo noong pandemya? O kung wala, anong gusto nyong gawin ng gobyerno? I-type mo na. Okay mga katropa ha, ngayon pag-usapan natin ang elepante sa kwarto, ang politika. Sabi ni Isko, ginawa ko to para makaraos tayo sa pandemya. Pero ngayon, pinalalabas ng mga katunggali na masama ang ginawa natin. Ouch ha! Ano to? Inggit match? O may punto ang mga kritiko? Noong 2022 election, si Isko tumakbo bilang presidente at syempre, ang daming kumalaban sa kanya. May mga nagsabi, yung tablet initiative na yan, pang-campaign lang daw. Pero teka mga katropa, ang tablets 2020 pa binigay, ang election 2022. So pang-campaign ba talaga o assumption lang ng mga haters? Hindi natin sinasabi na perpekto si Isko ha. May mga pagkukulang din. Halimbawa, may mga ulat na hindi lahat ng tablets ay nagamit ng maayos. May mga guro rin na nahihirapan sa training. Pero sa totoo lang, sino bang LGU leader ang nagbigay ng ganitong klaseng suporta noong pandemya? Kaya nga, ang tanong ko sa inyo, political stunt ba ito o tunay na serbisyo? Mga katropa, kung gusto nyong marinig ang mas maraming ganitong kwento, subscribe na, at para sa mga gustong mag-collab o mag-advertise, i-check nyo ang description para sa contact details. Tara, gawing mas malaki ang community natin. Sa mga katropa, ano ang natutunan natin? Una, ang Maynila ni Isko Moreno na ang naging pioneer sa online class noong pandemya. Pangalawa, hindi lang tablets ang binigay, pati wifi, load, allowance. Pangatlo, kahit may mga pagkukulang, ang impact nito hindi may kakila. At pang-apat, sa gitna ng politika at kontrobersiya, ang mga batang Maynila ang tunay na nakinabang. Sa totoo lang mga kaibigan, hindi natin kailangan maging fan ni Isko para aminin na ito ay isang malaking hakbang. Pero syempre, kailangan natin maging kritikal. Kaya nga hamon ko sa inyo, mag-research, magtanong at mag-verify. Ang tunay na kwento nasa detalye. Kung na-inspire ka sa kwentong ito, i-like mo itong video na ito. I-share mo sa kaibigan mo at i-subscribe na kung hindi mo pa ginagawa. At mga katropa, kung gusto nyong mag-collab o mag-advertise, i-DM mo kami ha, dito sa description. Salamat sa mga ilang minuto natin together. At hanggang sa susunod na video, stay curious, stay critical, at syempre, stay subscribed.